Okay, tara't himayin natin ang dalawa sa pinaka-iconic na queer figures sa Pilipinas, si Vice Ganda at si Bibi Gandang Hari. Titingin natin ang kanilang mga karera, brand at impluensya base sa isang napakatalas na pagsusuri. Pero unahan ko na kayo, para malinaw sa simula pa lang, ayon sa ating source material, hindi ito isang laban ng magkapantay. Ito ay isang paghahambing na sadyang hindi balanse. So, ano ba talaga to? Hindi to simpleng chismis. Ito ay isang postmortem ng kasikatan. Susuriin natin yung mechanics ng branding, yung connection sa audience, at yung sining ng pananatili sa isang napakagulong mundo tulad ng showbiz. Okay, sige. Umpisahan natin sa pinakaugat ng lahat. Saan ba talaga sila nanggaling? Dahil dito pa lang, makikita nyo na magkaibang-magkaiba ang kanilang mga starting point. Sa isang banda, nandyan si Vice Ganda. Ang kwento niya, purong pagsisikap. Galing sa comedy bar. Nagtayo ng imperyo mula sa mga punchline. Sa kabila naman, si Bibi Gandang Hari. Kwento ng minanang katanyagan. Ipinanganak sa showbiz dynasty. Pero yung spotlight na yon, tila hindi niya napanindigan. At yan ang pundasyon ng lahat, di ba? Yung isa galing sa pawis at dugo, yung isa galing sa apelyedo. Dito pa lang, malinaw na kung sino ang mas gutom. Sunod, tingnan natin kung paano sila nag-evolve. Dito natin makikita yung mga pivotal moments na humubog sa kanila. Kung saan ang isa naging commercial at ang isa naging personal. At dito, grabe ang pagkakaiba. Si Bibi, yung pagbabago niya ay isang personal, espiritual na paglalakbay. Yung kay Vice, isang commercial na hakbang na hindi lang siya ang binago, kundi binago rin ang buong industriya. At yan ang brutal na katotohanan ng entertainment. Kahit gaano pa kaganda o katotoano ang pinaglalabanan mo, kung hindi yan kumikita, kung hindi yan mabenta, sa huli, talo ka sa laro. At dahil dyan, yung career paths nila naging parang langit at lupa. Ang isa, naging isang di matitinag na puwersa, habang yung isa, dahan-dahang nawala sa mainstream. Si Vice Ganda, bumuo ng isang multi-platform na imperyo. Hindi lang siya basta sikat, isa na siyang franchise. Bawat biro, monetized. Bawat wig, branded. Bawat galaw niya, may katumbas na benta. Samantala, si Bibi, ang karera niya ay naging isang personal na diary. Lumipat sa US, nag-focus sa mga philosophical monologue sa YouTube. Ang spotlight niya, lumalamlam nung huminto siya sa pag-arte at nagsimulang mangaral. At alam niyo kung saan pinakalumabas yung dambuhalang agwat na yan sa kanilang mga karera? Sa pampublikong bangyanya nila. So yon nga, bumanat si Bibi. Nagpakawala ng mga matutulis na salita, tinawag si Vice na bubita at bangaw. Pero ang tanong, may tinamaan ba? Parang wala, para lang itong nagpaalala sa lahat na si Bibi ay may hinanakit pa rin. At ang ganti ni Vice? Wala. Katahimikan. Naghagis ng shade si Bibi pero hindi man lang ito pinulot ni Vice. Kasi alam niya na sa level niya, ang katahimikan ang pinakamalakas na statement. Ang pagsagot ay pagbibigay lang ng halaga sa atake. At yung response na yon o yung kawalan nito ay nagsasabi ng lahat tungkol sa kanilang mga diskarte. Kung paano nila kinukuha ang kanilang audience. Isipin nyo, classic matchup to. Sa isang sulok, si Vice, ang instinctive entertainer. Alam niya kung paano basahin ang kwarto, alam niya kung kailan katatawa. Sa kabila, si Bibi, ang cerebral intellectual, parang nasa isang TED Talk na walang may gustong makinig. At sa huli, sa mundo ng TV ratings at ticket sales, ano ba ang mas mahalaga? Yung effective o yung enlightened? Sa tingin ko, alam na natin ang sagot dyan. So, let's talk about legacy. Ano ba talaga ang iniwan nila? Ano ang epekto nila? Lalo na para sa LGBTQ+ community na pareho nilang kinakatawan. Dito natin makikita yung dalawang crucial na papel. Si Bibi, yung pioneer, siya ang unang sumira sa pader, nagbukas ng pinto. Pero si Vice, siya yung powerhouse na nagtayo ng isang buong syudad doon sa lupang yun. Matapang si Bibi, oo, walang duda. Pero ang katapangan na walang visibility ay isang bulong lang sa hangin. Okay? At dito na tayo sa pinakahihintay ng lahat. Ang brutal, walang paligoy-ligoy na hatol. Sa huli, dito sila nagkaiba. Si Vice Ganda ay isang brand. Si Bibi Gandang Hari ay isang memoir. Yung isa,
binebenta. Yung isa, binabasa na lang. Tingnan nyo ang final scorecard. Sa reach, sa revenue, sa relevance, landslide win para kay Vice. Walang laban. Sa tapang, oo, kay Bibi yan. Pero sa showbiz, hindi sapat ang tapang lang para manatili sa tuktok. Kaya sa huli, sino nga ba ang natira sa liwanag ng spotlight? Ang sagot ay kasing linaw ng katotohanan at kasing lamig din. Ang isa ay isang megastar. Ang isa ay isang alaala. Sa malupit na kalkulasyon ng kasikatan, ang visibility ay hindi lang mahalaga. Ito ang lahat. Si Vice Ganda ay booked, busy, at bankable. Si Bibi Gandang Hari ay nagbablog sa anino. At yan ang malupit na katotohanan.